Isang araw may binatang nagngangalang Nico na sobrang galing makiramdam sa paligid. Hindi dahil empath siya, kundi dahil palagi niyang iniisip kung paano siya tatanggapin ng iba. Sa barkada, ginagaya niya ang pinaka-joker. Sa trabaho, ginagaya niya ang pinakaseryoso. Sa social media, ginagaya niya ang pinakasikat. Isang gabi, pagod na pagod siya. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pag-arte. Umupo siya sa isang maliit na kafe, tahimik, hawak ang kape, at napansin niya ang isang lola na mag-isang nagdodrawing sa notebook. Simple lang ang mga guhit, pero may kakaibang buhay. Nagtanong siya, "Lola, bakit po kayo nagdodrawing kahit mag-isa lang kayo?" Ngumiti ang lola at sagot, "Kasi ito yung totoo kong saya, hindi ko kailangan may pumalakpak." Parang may kumurot sa dibdib ni Nico. Pag-uwi niya, hindi siya nag-post. Hindi siya nag-edit ng sarili niyang personality. Tahimik lang siyang nag-journal tungkol sa mga bagay na gusto niya talaga. Tahimik na umaga, simpleng kape, mahahabang lakad, at makinig sa mga kwento ng ibang tao. Kinabukasan, hindi na siya nagpanggap. Hindi siya masyadong maingay, hindi rin masyadong seryoso. Siya lang. At may kakaibang nangyari, mas gumaan ang loob niya, mas naging natural ang ngiti niya, mas totoo ang mga usapan niya. Doon niya naintindihan ang isang simpleng katotohanan. Hindi mo kailangang maging ibang tao para maging mahalaga. Dahil ang mundo ay puno na ng kopya. Pero ikaw lang ang orihinal. At gaya ng sabi ni Oscar Wilde, "Be yourself, everyone else is already taken." Alam mo ba yung sinabi ni Oscar Wilde? Be yourself, everyone else is already taken. Ang ganda, 'di ba? Pero sa totoo lang, ang hirap gawin yan. Minsan, mas madali pang magsuot ng maskara. Minsan, mas madali pang magpanggap na ikaw si ganito o si ganyan. Bakit kaya? Dahil ba takot tayong hindi matanggap? Takot na baka hindi tayo magustuhan kung sino talaga tayo? Araw-araw, bombardyado tayo ng mga imahe kung ano daw ang perpekto. Sa social media, sa TV, sa mga pelikula. Nakikita natin yung mga successful, yung mga magaganda, yung mga sikat. Tapos, titingnan natin yung sarili natin sa salamin at mapapaisip, bakit hindi ako ganyan? Nagsisimula tayong ikumpara ang sarili natin sa iba. Sinusubukan nating gayahin yung pananamit nila, yung pananalita nila, yung mga interes nila. Unti-unti, nawawala na yung sarili nating boses. Napapalitan na ng echo ng boses ng iba. Pero isipin mo, kung lahat tayo pare-pareho, di ba ang boring ng mundo? Para kang nanonood ng isang pelikula na iisa lang ang karakter na ginagampanan ng lahat. Walang kwenta. Ang nagpapaganda sa buhay ay yung pagkakaiba-iba natin. Yung unique mong tawa, yung kakaiba mong sense of humor, yung mga pangarap mong ikaw lang ang nakakaalam. Lahat ng yan ang bumubuo sa'yo. Yan ang superpowers mo. Madalas ang pinakamalaking hadlang para maging totoo sa sarili ay tayo rin mismo. Yung inner critic sa isip natin na laging bumubulong, hindi ka sapat, mapapahiya ka lang, wag mo nang subukan. Kailangan nating matutunang patahimikin yung boses na yan. At paano nating gagawin yon? Sa pamamagitan ng pagtanggap. Tanggapin mo lahat. Yung mga kalakasan mo, at oo, pati yung mga kahinaan mo. Yung mga tagumpay mo, at pati na rin yung mga pagkakamali mo. Lahat ng yan ay parte ng kwento mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging totoo. Kapag tinanggap mo na kung sino ka, warts and all, wala nang pwedeng gamitin laban sa'yo. Yung mga bagay na dati mong kinahihiya, magiging sandata mo. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang proseso, hindi iyan biglaan. May mga araw na madali, at may mga araw na sobrang hirap. May mga araw na magigising kang confident, at may mga araw na gusto mo ulit magtago sa likod ng maskara. At okay lang yon. Ang mahalaga ay yung patuloy mong pagsubok. Bawat maliit na hakbang palapit sa pagiging ikaw ay isang malaking panalo. Simulan mo sa maliliit na bagay. Magsuot ka ng damit na gusto mo talaga, hindi yung kung ano lang ang uso. Makinig ka sa musikang nagpapasaya sa'yo, kahit pa sabihin ng iba na, "Baduy, yan." Sabihin mo yung opinyon mo, kahit nanginginig ka pa. I-celebrate mo yung mga maliliit mong quirks. Yan yung mga bagay na nagpapa-espesyal sa'yo. Tandaan mo to, yung mga taong para sa'yo, mamahalin ka nila kung sino ka talaga. Hindi mo kailangang magpanggap para sa kanila. At yung mga taong hindi ka matanggap, well,
baka hindi sila yung mga taong kailangan mo sa buhay mo. Ang pagiging authentic ay parang isang filter. Sinasala nito yung mga taong hindi tunay na nagmamalasakit sa'yo. Kaya sa susunod na matukso kang magpanggap o ikumpara ang sarili mo sa iba, huminga ka ng malalim. Alalahanin mo na may isang space sa mundong ito na para lang sa'yo at walang ibang pwedeng pumuno nun. Ikaw lang. Ikaw ang orihinal. Lahat ng iba, kopya na lang. Kaya yakapin mo kung sino ka, ipagmalaki mo. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa mundo ay ang iyong tunay na sarili. Salamat sa panonood. Kung may natutunan ka or na-inspire ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong content. Hanggang sa muli,